Na-encounter na natin yung scenario na yan. And therefore, ako mismo as commissioner at that time, gusto ko talaga i-push yung overtime para sa mga guro. Mismong si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nagsabi na kung siya ang masusunod, gusto niyang bigyan ng overtime pay ang mga guro na nagsilbi noong nakaraang halalan. Katunayan, isinusulong na niya noong nakaraang 2022 national and local elections. Ngunit paliwanag ni Chairman Garcia, wala silang sapat na pondo para rito. May joint circular din ang Commission on Audit o COA at Department of Budget and Management na ang pwede lang bigyan ng overtime pay ay ang empleyado ng isang ahensya. COA at DBM na sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. At dahil nga yung mga DepEd personnel ng ating mga guro ay hindi kasi mga empleyado ng Commission on Elections, so hindi po namin sila pwede mabigyan ng overtime pay. Hindi naman ipinagsawalang bahala ng komisyon ang pagod at sakripisyo ng mga guro. Kaya ang ginawa na lang nila mula sa 5,000 piso hanggang 6,000 pisong honoraria sa mga nakaraang eleksyon, ginawa na nila itong 9,000 pesos at 10,000 pesos depende kung ano ang posisyon sa electoral board. Ang mga nagsilbi naman sa special projects ng COMELEC tulad ng early voting at ng plebisito sa Bulacan ay may dagdag silang tig 2,000 piso. Aabot sa halos 7 bilyong piso ang budget para rito. Target ng COMELEC na matapos bukas ang pamamahagi ng honoraria sa mahigit 600,000 nagsilbi noong BSKE. Yung ibang rehiyon kasi kaya hindi makapagbigay kagad, kaya maliit pa dahil walang bangko. So hopefully ang bangko ay by tomorrow. So lalo doon sa mga region nila, sarado yung ilang bangko doon, hindi ma-withdraw yung mismong pera. Samantala, hindi katanggap-tanggap sa COMELEC na may ilang kawani ng Philippine National Police ang bigla na lang umatras bilang electoral board members noong Lunes sa Bangsamoro Region. Paliwanag ni Garcia, bukod sa dumaan ang mga ito sa training bilang kasapi ng PNP, hindi maaring idahilan na sila ay natatakot. Iimbestigahan ng COMELEC ang dahilan ng pag-atras ng mga ito. Di po ba kahit naman po sa ordinaryo nating mga kababayan, hindi katanggap-tanggap yung uniformado, tatakutin? Hindi po ba? Kaya nga silang nilagay natin panghalinin, pamalit. Dahil alam natin sila yung mga makikisig, sila yung mga matatapang, sila yung hindi pwedeng tatakot-takutin. Bukod sa posibleng kasong administratibo na isasampa mismo ng PNP, ay maghahain din ang COMELEC ng election offense kapag may matibay na batayan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.